Okay, so what's up mga parekoy? So isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga parekoy. So ayan po, no. So nandito po ako sa shop, no. Ayan, so Sunday po ngayon. So katatapos lang po yung pagsamba po natin mga parekoy, no. So ayan po, so kahit gaano po tayo ka-busy, kadaming trabaho, maraming pagsubok po na dumadaan po sa ating buhay mga parekoy, no? So hindi po natin nakakalimutan po yung pagsamba, yung tungkulin po natin sa ating Panginoong Diyos mga parekoy. So ayan po mga parekoy. So ayan, ano Kaling? So ayan si Kaling. Kaling! Kumusta ka Kaling? So ito po yung bago ko pong inahin mga parekoy. So ayan, napakalambing yung bago kong inahin mga parekoy, no? So ayan, wala na po yung dati si Betty po, no? Kasi po isang beses lang po siyang nanganak, almost 1 year po na hindi po siya nanganak. So pag pinapakasta po namin siya, hindi po siya nakakakuha mga parekoy. Kaya ayan, so masakit man sa loob po natin na ibenta po siya. So puro kain na lang po siya mga parekoy, kaya ayan, napilitan po tayong ibenta po siya. So ito na po yung kapalit ni Betty. Siya po si Kaling. Ayan, hindi ko po alam kung anong lahi po nito, pero ayan, napakabait po niya. Ayan, no, kumain ka na. Di ka pa naligo. Ayan mga parekoy, si Kaling. Okay, so ngayon po mga parekoy, tuturuan or meron po akong ginagawang high back po mga parekoy, no? So ayan po. Okay, so ayan po siya. So as you can see po mga parekoy, no? Ayan po, masyado po siyang makitid. So ang gagawin po natin diyan, paluluwangin po natin siya, palalaparin po natin siya. Paano po natin gagawin 'yon? Maglalagay po tayo ng mga dowel po dito mga parekoy. Okay, so ngayon po, 6 po yung ilalagay po natin na dowel po dyan, no? So papaano ba yung tamang pagsukat po sa mga space po ng mga dowel na ilalagay po natin mga parekoy? Kasi yung dowel na yan, siya po yung magpapalapat po dyan, at the same time po, yan po yung magiging brace po ng tatlong kahoy na po yan. Tatlo po yan, separate po yan mga parekoy, no? So yan, ilalagay po natin sa gitna po niyan. So magiging design na rin po niya. So meron siyang space dito, and then may mga dowel po diyan. Magiging design na rin po ng ating high back po yan para maganda po. Oh, ayan. Kung nakikita nyo po yung mga American na design na mga high back po sa mga dining set po mga parekoy. So ganito po yun yung ginagawa po natin. So yan. So paano ba natin dinidivide po yung space between yung ingay ni Kaling. Ayan, paano natin dinidivide po yung space between ng mga dowel na yan? So kailangan po magaling po tayo sa math mga parekoy. So kailangan ng konting kaalaman po sa math po dito, kasi mahirap po mag-divide, lalo na pag yung ginamit po natin na measurement ay English system po. So fraction po, inches po mga parekoy. So yan po. Okay, so sukatin na natin. So tara. Okay, so ayan mga parekoy. So halimbawa, ito po yung mga dowel na sinasabi ko po sa inyo mga parekoy. So ang sukat po ng dowel na yan, yung lapad na po niyan ay 1 3/4 po yan mga parekoy. So 6 po yan times 6 po yan mga parekoy. So okay, so yan mga parekoy, no? Okay, so ang unang gagawin po natin dito para makuha po yung tamang space po nito mga parekoy, ay kukunin po natin, di ba 1 3/4 inch po yan, halimbawa mga parekoy. So yan, pag dikit-dikitin lang po natin yan mga parekoy, and then kunin po natin yung sukat mula dito hanggang doon po. Ayan mga parekoy. So hindi pa ako nakagawa ng dowel, so mamaya ko pa gagawin po yung dowel. So hindi po pare-parehas yung sukat niyan mga parekoy, kaya pwede po natin siyang computing through
multiply lang naman po natin mga parikoy, no? So gagamit po tayo ng algebra. So ayan mga parikoy, no? Okay, so 6 na piraso. 6 yan na piraso times 1 and 3/4 inch po yan. Tama po mga parikoy. So ayan. So ayan, kailangan magaling din po tayo sa math. So halimbawa pag gumagawa pa lang po tayo ng pattern, so kailangan po niyan mga parikoy. Okay, so ayan po mga parikoy. So ang magiging formula po niyan mga parikoy, so magiging i-times po natin yung 6 times 1 and 3/4 po mga parikoy. So ganito pang mangyayari po diyan. So magiging 6, so 6 times 1 and then magiging 6 po yan mga parikoy, and then 6 times 3/4 po yan mga parikoy. So ang magiging mangyayari po diyan, so magiging 6 plus, ayan po siya, and then open parenthesis, and then magiging 6 times 3/4 po yan mga parikoy. So yan po siya mga parikoy. Okay, so ang mangyayari po dito para ma-times po natin yan mga parikoy, so maglalagay po tayo ng denominator na 1. So yan po mga parikoy, and then equals 6, okay, plus magiging 6 times 3 po, magiging 18 na po yan, and then 1 times 4, magiging 4 na po yan mga parikoy. So ayan po. So ang susunod na gagawin po natin mga parikoy, isi-simplify po natin po siya doon sa, simplify po natin siya sa lowest term. So ayan po mga parikoy, 6 plus, and then magiging ano po siya, ano pong greatest common factor na gagamitin po natin mga parikoy. So gamitin po natin yung 2. So 2 po yan, no? So 18 divided by 2 magiging 9 yan. 4 divided by 2 magiging 2 yan. Tama ba ako? Oh, yung mga magagaling sa math mga parikoy, so tama ba ako? So yan, oh. So yan, so magiging 9/2 na po siya. Okay, so pag i-convert po natin siya in decimal point po mga parikoy, magiging 4.5 po yan mga parikoy. So yan po yung decimal point yan. So paano naging decimal point po yan? Paano naging 4.5 po yan mga parikoy? So napakadali lang po. So 9 divided by 2 po siya. Ayan po. So 9 divided by 2, ayan, so ilan? So magiging 4 po yan. 2 times 4 magiging 8 po yan, and then negative, tama, 9 minus 8 magiging 1 po yan at decimal point. So yan po, magiging 0 po yan, bring down 0, and then 10 divided by 2 magiging 5 po yan. So kaya naging 4.5 po yan mga parikoy. Okay, or in mixed number form po mga parikoy, magiging 4 and 1/2 po yan mga parikoy. Okay, ang tanong, paano naging 4 and 1/2 po yan mga parikoy, no? So napakadali lang po mga parikoy, no? So okay mga parikoy, so paano natin makukuha yung 4 and 1/2 na yan, yung mixed number form na yan mga parikoy? So napakadali lang mga parikoy, no? So eto po. Okay, so unang-una i-convert po natin yung 9/2 into decimal form. So ayan po mga parikoy, so naging 4.5 na po siya mga parikoy. And then yung whole number na 4 po mga parikoy, kukunin po natin, yan po yung ilalagay po natin sa baba. And then ang problema na lang po natin yung numerator at saka denominator. So paano nakuha po yan mga parikoy? So kukunin din natin yung whole number na 4, and then i-times po natin siya into 2. No? So 4 times 2, so magiging 8 po yan mga parikoy. And then yung 8 na yan, i-minus po natin doon sa original numerator ko na po mga parikoy. So 9 minus 8 is equal to 1 po yan mga parikoy. So nakuha na po natin yung numerator, yung bagong numerator. So yan po mga parikoy, so magiging 1 po yan. And then over, saan po natin kukunin po yung denominator? Kukunin na po natin yung yung original denominator na 2. So ilalagay na po natin yung 2 dyan. So ayan po mga parikoy. Okay,
Okay, tapos na ba mga pare ko? Hindi pa po. Kailangan i-simplify pa po natin yan into lowest sperm. Nasisimplify pa ba yan mga pare ko? Nasisimplify po yan. No? Ano po gagamitin po natin? No? 1 po. Yan po yung greatest common factor na gagamitin po natin. So, i-divide lang po natin siya into 1. So, 1 divided by 1, 1 po. 2 divided by 1, 2 po, and then yung whole number, so yan po. So magiging 4 and 1/2. Yan na po yung tamang pagkuha po ng mixed number form. So yan na po yung final answer natin mga pare ko. Okay, so ngayon ang mangyayari po dyan mga pare ko, i-plus lang po natin dito mga pare ko. So magiging 6 plus 4 and 1/2 po yan mga parikoy. And then i-plus lang po natin 6 plus 4 is equivalent to 10 and 1/2 po yan mga parikoy. So yan yung 10 1/2 inches na yan mga parikoy. Yan po yung distance. Yung anim na tigwa 1 and 3/4 inch na dowel po natin, yan na po yung distance from here hanggang dito po mga parikoy. So yan na po yung exact measurement. So yan. So saan natin gagamitin yan mga parikoy? So ganito po yan mga parikoy, no? Okay, so yan mga parikoy, kukunin na po natin yung 10 and 1/2 po. Ayan. So yan, 10 1/2. So ayan po, 10 1/2. So yun po yung 10 1/2, no? So ayan po mga pare ko, yan po yung 10 1/2, and then mamarkahan lang po natin po dito mga pare ko, yan po. And then ayan. Ayan, susukatin po natin metric na lang po gagamitin natin mga pare ko, no? Mula doon po hanggang dito po mga pare ko. So ayan po. So ayan. So metric na lang po gagamitin po natin para mas madali mga pare ko. Hanggang dito po. So ayan po. So ang distance po niya, ang measurement po niyan, o sukat po niyan ay 90 cm po, minus 10 po tayo mga pare ko, no? So magiging 80 cm po siya. Ayan. Okay, so ayan po mga pare ko, no? So 80 cm po. Yan, 0 divided by 7 po mga pare ko. So ang space po between po ng mga dowel po ay 11.42 po mga pare ko. Ayan, bakit 7 mga pare ko? 6 naman po yung dowel po natin. Ayan po yung mga, ayan po, bilangin po natin mga pare ko, no? Okay, so ayan po. Yung space po, magsisimula po tayo dito sa 2, 3, 4, 5, 6, and then ayan mga pare ko, 7. So ayan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya 7 po yung space. Kaya yan, i-divide po natin siya ng 7 mga pare ko, para makuha po natin yung eksaktong space in between dowels mga pare ko. So yan mga pare ko, no? So simulan po natin dito po, no? So maglagay po tayo ng space na 11.42 cm. So yan, 11.4. So yan po siya. And then maglagay po tayo ng 1 3/4 inches. Ayan na po yung dowel. Unang dowel po yan sa baba mga pare ko, no? 1 3/4 inches. So ayan po. And then 11.42.
Ayan, ang long dowel. And then 184. Ayan siya. So, 11 naman po. 11.4. Ayan, ang naman po. Ayan. And then 164 po. Ayan, so, hindi mo kayo. Ayan, umulong namin magpuntot mga kapis. So, lang hindi niya po sa side. Ayan. And then, 11. Record naman po. 11.4 naman. 184. Ayan. 11.4. 11.4. Ayan. 11.4. 164. Okay, so ayan mga pare ko, tignan po natin yung natira po kung eksaktong 11.4. So ayan po. So eksakto po siya mga pare ko. So 11.4 po yan mga pare ko. So yan, parehas po yan mga pare ko. Tige 11.4 ang mga yan mga pare ko, no? So ayan, 11.4 siya. Ayan. So ganyan lang po kadaling mag-divide po para makuha po natin yung pare-parehas po na space mga pare ko. So ayan oh. Ayan. Okay, so what's up mga pare ko? So eto na po yung output ko. Meron na po tayong output na isa. So ayan po, natapos na. Naglagay na rin po tayo ng mga dowel. So as you can see po mga pare ko, so ayan po yung mga minarkahan po natin kanina. So yan, binutasan na rin po natin mga pare ko, no? So as you can see po, pare-parehas po yung space between yung mga dowels po natin mga pare ko. So ayan, so mas maganda po kasing tingnan pagka yung mga dowel po natin ay yung space between dowel po ay magkakaparehas po, hindi yung dito sa taas halimbawa ayan makitid or maluwang, dito naman maluwang or makitid, ayan hindi po pare-parehas mga pare ko. So ayan po, kakantsawan lang po tayo ng mga ibang karpintero po pagka nakita po nila mga pare ko, at saka yung quality po ng gawa po natin wala na po, mawawala na po yan mga pare ko. So yan po, so kung may natutunan po tayo sa video na ito mga pare ko, paki-hit lang po yung notification bell, and then paki-like and subscribe na rin po para updated po tayo sa mga video na gagawin po natin. So maraming salamat po. Peace.